Magkano kinikita ng isang agency owner, photo, video, digital marketing dito sa Australia? Give us a range. Range. Oo. Yun nga, depende talaga yung kinikita ng isang digital marketing agency dito kasi um, depende rin kung saang level ka as a business. Kasi kung nagsa-start ka pa lang na as an agency, of course, ang goal mo is to create your own more portfolio, more projects. At the same time, especially katulad sa akin, nag-start ako, wala rin akong network. So, yung prices mo kasi is mababa talaga. Close to siguro nag-start ako may project ako $100, $200, $300 pero ang dami kong ginawa. So habang tumatagal yung level or lumalaki yung scope din ng services mo, lumalaki na rin yung kita as an agency. So, depende rin yan kung may tinatawag tayong, ano ba, retainer services ba sila? So, pwedeng mas bababa pero kasi monthly basis sila or one time, mas mataas. So, kailangan ba maganda ng presyo? Kailangan ba maganda ng number? Presyo. Magkano nga? Magkano? Okay. So, depende rin. Kung may mga websites, may mga small businesses kasi, i-cater mo rin kasi yung services mo. Depende kung ano yung capacity ng customer mo. So, may mga cafes na, of course, like, depends. Kung may relationship kayo, gusto mo siyang tulungan, gusto mo mag-grow, charge mo lang, let's say, nasa 800, yung super simple na website. Yeah. Pero may mga companies naman na, let's say, big corporation sila, of course, mas malaki din kasi mas malaki din yung sakop na gusto nila. Kailangan mas secured yung website nila, mas maraming information. So, mag-range din siya between, let's say, 5,000 to 10,000 yung project. Kung e-commerce pa siya, how many products din yung kailangan nila. So, kung 3 products lang, ang range siguro, let's say 5,000. Pero kung 150 products, 2,000 products, of course, mag-range din siya ng siguro mga 10 to 20, 30, 40. So, depende talaga kung sino yung kausap mo. So, magkano? The agency. As an agency, ay a starting agency to, let's say, 3 to 5 years in the business. So, nagsimula yung agency, range, nasa magkano siya? Tapos ang services mo is Kasi malawak kasi malawak kasi ang digital marketing agency, depende sa services mo. May mga agencies kasi na nasa ads lang sila, may mga services din na kunyari nasa video and photos. Yeah. So sabihin natin sa photos and videos na lang. Yeah. So sabihin natin social media management na lang, tapos kayo na lang bahala mag-ad, no? So kunyari lang yung clients mo are cafes and restaurants. Of course, ang range nila is, let's say, for example, nasa 2K to, let's say, 4K. So, kung retainer basis, kung monthly siya at meron kang 20 doon, so, ilan na yun? 2,000 times 20. Ano ba? 2,000 times 20. 2,000 times 20, 40,000. 40K. So, in a month, meron kang 40K. So, kung annual nun, ita-times mo siya into 12 months. So, yun. Depende rin talaga kung ano yung structure ng agency mo at kung ano yung services na binibigay mo sa kanila. Okay. Yeah. Nasagot ko ba yung tanong mo? Yes, sige. Okay. Ayaw sabihin yung totoo. That's good. Okay. Tama. Binigyan mo ng breakdown. I think yung Ascend, yung nagsimula yun at the very beginning about, Zach Alvi Studio pa siya, hindi pa siya Ascend eh. Kumikita yun ng $800 a month. Okay. Oo. Nagsimula ako, ganun din. Yeah. Ang isang client ko ng gym. Okay. Sabi ko, nakita yung gym sa Riverstone. Sabi ko, gawin ko yung marketing photo video. Okay na ako dyan, $800 a month. Makawala lang ako dun sa isa kong work. Sabi ko, sige, ganyan. Shoot ako, suot ko yung merch ko. Tapos, suddenly, yung mga members ng gym, owner pala ng cafe, HR manager sa ganitong insurance company, lapit sila sa akin, do you shoot food? Sabi ko, yes, I can. Yeah. Kasi nag-shoot ako sa Pilipinas ng food. Tapos isa, have you done portraits? Oo naman, kasi nag-fashion shoot ako sa Pinas eh. Same lang naman yung ilaw, mas madali nga to kasi headshots lang. Tsaka hindi maaarte masyado yung Australian sa headshots nila eh. Basta nakangiti, they don't look funny. LinkedIn na yan. So, doon nag-start 800 a month. And then nag-increase na siya to 6 figures. Single project, nagsi-6 figure kasi pang full scale na video course. So yeah, about
kitang kabuhayan, kaya, di ba? Kaya talaga. Depende lang talaga kung ano yung services na kaya mong ibigay din sa clients talaga. But kaya, yeah. Paano mag-start ng digital agency dito sa Australia? Kung mag-start ka from zero, if you will advise someone, this is the step-by-step guide, paano yung ginawa mo? Very important talaga na mag-invest ka sa skills. But aside from skills, kailangan mo rin invest yung mindset mo. Very, very important yun. Kasi hindi madaling mag-start ng, or hindi, in any business, hindi talaga sobrang dali mag-start ng business. So, lagi ko ang sinasabi na kapag may plano ka na magkaroon ng business in 2 years time, kailangan mo nang i-prepare yung sarili mo 2 years before. So, ang ginawa ko, nung nag-start ako, na alam ko kasi, I think nag-start ako ng seryoso talaga ng agency was 2023. But nung 2020, wala kasi akong alam sa cameras, wala akong alam sa pag-shoot, sa pag-edit. So, inaral ko talaga siya up until, alam mo yun, parang nag-work ako backwards. So, ang ma-advise ko lang talaga kung gusto niyo mag-start ng digital marketing agency, is kailangan nyo i-prepare yung sarili nyo in terms of yung mindset at kailangan nyo na i-prepare yung sarili nyo na kailangan nyo matutunan lahat ng skills as soon as possible. Can you have a comfortable life in Australia if you are a full-time photographer or videographer? Siguro kung may binabayaran kang mortgage, kung may binabayaran kang, kung may pinapaaral kang mga anak, may nagpapadala ka sa Philippines, I think hindi siya enough. What if you are the business owner? Kapag lumalaki yung business mo at na alam mo lumalaki na rin yung scale ng business mo, I think possible, comfortable life. Kasi lagi nga nila sinasabi na para magkaroon ka ng comfortable life, kailangan mo talaga mag-business. But of course, hindi kasi madaling mag-business eh. Hindi kasi siya yung mag-business ka today, next month, comfortable na agad yung life mo. Ma-experience mo lahat ng mga hindi ka magiging comfortable talaga muna kasi hindi siya parang hindi naman tinuro sa school kung paano mag-business talaga eh. I mean, parang matututunan mo siya along the way. So, I think in time, kapag nasa right direction ka lang at yung strategy mo, siguro possible, yes. Ano yung difference ng $500 client, attitude-wise versus, let's say, 50K client? Actually, dito mano. Pero may question pala ako dun sa question mo na yan. Yung attitude-wise, pero ako lang, same ba? Yung, alam mo, kasi medyo nalito ako dun sa question mo na 500 and 5,000. Based ba sa kung yung mindset? Yeah. Alright. Sino mas madaling katrabaho? Ah, Sino mas okay. madaling katrabaho? Okay, Yung gets. client na 500 lang yung gusto ibayad o yung client na handang magbayad ng 5K to 50K? May mga na-experience ako na mga clients na nagbayad ng mas mababa, mas maingay. May na-experience din ako na may mga clients na mas mataas sila magbayad pero sobrang na-appreciate ka agad nila kung anong ginagawa mo, wala silang reklamo. Walang revision. Walang revision. Minsan nga para ang revision lang nila, I don't like yung hair kong naiwan dito. Yun lang. Parang, Yun lang yung comment mo? Oo. So, okay, may ganon. Pero of course, depende rin. Kasi may mga clients din ako na malaki yung binabayad nila pero corporation sila. So, ang daming pinagdadaan ng decisions din. So, may mga clients din ako na mga cafes, mga small cafes, na mas gusto ko silang tulungan so mas mababa yung price nila, wala rin silang reklamo. Ang daming pinag-creative dito sa Australia na sobrang baba magpresyo. How do you compete with them? Kasi nung nagsimula ako, mababa rin naman ako magpresyo eh. Versus sa agency. Kaya ako nakuha nga yung isa sa mga multinational company na project kasi mas mababa yung presyo ko kaysa sa agency. So for me, okay lang. Sa akin okay lang kasi na-experience ko rin naman kasi magbigay ng mababa eh. So baka kasi kailangan nilang magbigay ng mas mababa kasi mas kailangan nilang magkaroon ng more portfolio. And bigay ko rin sa kanila kasi doon naman ako nagsimula din kasi. So do you compete with them? Kunyari may client ka na nag-charge ka 5K. Sinabi nila na yung colleague mo before 2K lang yung charge. Can you justify your 5,000? Oo, kasi ang sinasabi ko sa kanila noon is hindi mo kasi binabayaran lang dito kung ano yung output. Ang binabayaran mo kasi dito kung ano yung strategy, ano yung skills, ano yung pinaghandaan ng project na yun. So, maaari kasing let's say for example, yung 2,000 na yun is isang tao lang gumawa.
pero mas matagal. Pero yung 5,000 na charge ko sa'yo is meron ka ng graphic designer, meron ka ng strategist, meron ka ng video editor. So, ang dami. So, ang ako kasi, yung para sa akin, yung price kasi na binibigay mo sa client is hindi naman talaga yun yung issue eh. Ang issue kasi nila doon is ano ba yung value ng binibigay mo sa kanila. Kasi kahit mahal yung binigay mo sa kanila, pero alam nila na mas valuable ka or mas valuable yung i-offer mo kahit 5,000 yan kaysa dun sa 2,000 na mas mura, mas pipiliin ka nila. Tama ba yung sinabi? Yeah, ang ano ko dyan, as an agency owner din, pag may ganun ako na experience, kasi usually pag naman tumawag yan or nag-email, na-check na nila yung website. They've seen the people you work with. Ang ginagawa ko lang pagka nagtanong, why do you charge that much? Ang sinasabi ko lang, that's just how much we charge agency like us. And these are the clients that trust us. And you make your decision. Hindi na ako dati nag-over-explain ako eh. Sabagay, yeah. We charge kasi we have this employees, we're good, we use these cameras. They don't understand that eh. Sabi ko lang, this is how much we charge as an agency. Correct. Tapos, ano bang goal mo? Are you trying to, is your goal to solve the problem or to spend $500? Tama. Saka, ano rin, minsan, for example, sa videos lang, for example, may mga tao kasi, or may mga clients kasi na, ito na yung budget ko, ito kukunin ako kasi, let's say, for video. Minsan, tinatanggihan ko na lang din, not because of the price, it's because, kasi kino-compare kami sa presyo, di ba? Pero lagi ko sinasabi na, for example, freelancer versus agency, iba kasi yung presyo talaga ng agency na kaysa sa freelancers. So, yun lagi mo explain sa clients din. Kailan mo na-realize na hindi na sustainable yung buhay mo sa Pinas and you had to move to Australia? Iba kasi yung story ko eh, kaya nag-move sa Australia. Nung nag-move ako sa Australia, ako yung someone na hindi ko pa alam ko ano yung hinahanap ko. So pero alam ko may hinahanap ako. So hindi clear yung reason ko kung bakit ako pumunta sa Australia. Kaya pag may nagtatanong sa akin na, uy, paano ba magpunta ng Australia? Lagi kong sinasabi sa kanila na, you know what? Ako yung isa sa mga taong hindi yung best reference na gagamitin nyo kung gagayahin nyo, alam mo yung journey. So, pero, the reason why na pumunta ako ng Australia talaga is I know, kasi mataas kasi yung intuition ko, I know na meron talagang something sa akin dito na hindi ko pa alam. And may ugali kasi ako na, okay, hindi ko alam, alamin ko. So, kaya pumunta ako ng Australia. Ano yung lowest moment mo sa business dito sa Australia? That was 2023. Kasi yung 2023 talaga, sobrang na-overwhelm ako kasi sobrang taas ng business. Yung peak ng business ko. May mga bagay na hindi ko na-expect ng mga sales, mga partnerships, mga businesses. Pero yun yung lowest din. Kasi hindi ko kayang i-handle. So, dumating sa point na parang sobrang tuwa ko. Nag-hire ako ng maraming tao. Sobrang tuwa ko kasi, teka lang, totoo ba to? Parang heaven. Pero dahil nga, yung brain ko at yung kamay ko, hindi ko alam anong gagawin eh. So, nawala lahat din yun. So, yun yung lowest. At doon ko na-question na, teka lang, parang tama ba itong ginagawa ko? Alam mo yung parang, or alam ko may mali akong ginagawa kung itutuloy ko pa ba to? So, yun yung grabe yung nangyari sa akin. And nag-celebrate ako ng New Year, Christmas ng mag-isa. As in, being an extrovert person, kasi extroverted kasi ako. So, extrovert kasi ako. So, kailangan ko ng tao. Kailangan ko ng energy ng tao. But nung 2023, naalala ko, Christmas and New Year, nandun ako sa office, pinatay ko lahat ng ilaw, nasa table ako, nakayuko lang ako. So, yun yung, kasi hindi ko alam nung gagawin ko eh. Hindi ko makwento sa mga friends ko kasi, una-una, hindi sila business, hindi sila parang nasa business industry. Hindi ko rin makwento sa staff ko, hindi ko makwento sa family ko, hindi ko alam kung kanino ko ikikwento. So, yun yung nangyari sa akin na sobrang dumating sa point na gusto kong mag-social detox na hindi ko magawa kasi yun yung trabaho ko. Yeah.
Kasi naging hermit talaga ako doon. Time na yun. Gusto mong mag-social detox, pero yun yung kabuhayan mo. Kaya nga. Pag nag-detox ka doon, mawawala yung life support Mas mo. lalo akong madadown. Alam mo yun, nasa lowest, so, ano na nga ako sa lowest part na nga ako ng buhay ko. Tapos pag tinanggal ko pa yung social media, mas lalong wala pumapasok na pera sa akin. Mas lalong, alam mo yun, di ko na alam ang gagawin. But yun yung nangyari sa akin, na 2023 is very, parang, what they call this, like parang andun yung core memory ko nung 2023 talaga. Isa sa mga core memory ko. So 2023, worst moment, paano ka nakaahon? Sinasabi ko naman to sa lahat na dahil hindi ako kasi nung time kasi nag-start ako ng business, akala ko pag magaling ka lang gumawa ng video at magaling ka lang mag-take ng photos, okay ka na. But na-realize ko na hindi lang pala yun enough, kundi marami ka pang kailangang aralin, paano mag-handle ng stuff, paano yung tax dito sa Australia, paano yung mga superannuation. Hindi ko alam yung mga yan. So, nung time na yun, pati rental, as in talagang sobrang bagsak. I think January, after, January, na-realize ko na, okay, sige, kung kailangan ko pagdaanan to, kung part to ng journey ko, di kailangan kong harapin. At the same time, as in talagang nagkaroon ng mga iba-ibang utang sa let's say for example sa rental, sa mga tao, sa mga kaibigan. And na-realize ko na teka lang, sabi ko hindi ako pwedeng forever na ma-paralyze. So hinarap ko siya lahat. So nilista ko lahat ng mga kailangan ko, tapos kinausap ko isa-isa. At doon talaga, as in sabi ko, hindi ako papayag na parang so mga nangyari, alam mo, masastop lang yung ang dami ko nang pinagdaanan nung time na yun, alam mo, tas doon na lang ba, hanggang doon na lang ba. So sabi ko, okay, sige, tuloy natin yung laban. So doon yun, 2024, nilinis ko siya. Up until now, buhay pa rin naman yung Val Media. Yeah. Nakakain pa. Nakakain pa naman ako. Dati nakakain ako ng isa. Ngayon, siguro 1.5 day. 1.5 meals na. 1.5 rice na. Yeah. So, yeah. Okay naman. Dati walang sabaw. Ngayon may sabaw na. What's the biggest lesson? Siguro kung inaral ko yung business side. Kasi ang business kasi is not only, nasa creative business ako. So, ibig sabihin, may creativity plus may business. Ang nag-focus kasi ako dun sa creativity lang. So, kung inaral ko sana yung sa business side at alam mo yun, parang inaral ko sana yung number side, mas mabilis sana yung nangyari or mas mabilis sana yung growth ng business. Nangyari sa akin yun, but what I did was hindi kasi pwedeng magaling ka sa pareho sa business and creative side. Pwedeng average ka pareho. You can do both just well enough to survive. Dadating yung point na mamimili ka. Do I want to be a business owner or do I want to be a creative? If I want to be creative, mag-hire ako someone to run the business, to do the invoicing, the admin work, the PR work. Or I'm gonna run the business and I'm gonna hire creatives to do the creative work. Ikaw, mas nag-focus kaya sa creative. Ako, more on sa business, dealing with the clients. And then I hired people who can shoot. Ang mindset ko naman nun is I can always hire creatives but I cannot hire someone like me who fully understand the business and to get it to the point na where I want it to be. So, hindi ko iniwan yung creative side. I still shoot, but mas na-excite ako negotiating with the client, getting to know them, knowing their story and what we're trying to solve. And then tina-translate ko siya dun sa creative team, sa photographers, videographers. Ito yung kailangan natin gawin. But yeah, I totally understand yung how you... I wanted to be full-time creative. Pero sabi ko, I need to make money first. Kasi I can pick up the camera again anytime But yung opportunity to run the business, to scale it up, baka hindi na ulit mangyari yun So while I'm young, while I'm strong, sige, focus ko muna yan. So, yeah, that's my TED Talk. Hindi, totoo naman. Totoo. Kasi right now, yun na yung pinofocus ko ngayon na doon ko na-realize na
saan ba, ano ba yung gusto mong, alam mo yun, anong gusto mong marating dun, ano bang gusto mong ano ba, para ba yung Tagalog, hirap ng Tagalog, no? Ah, saan mo Yabo nga, ba, Australian hindi, na. hindi, Bisaya eh. Bisaya ba? Bisaya ako. Okay. So, ano ba, parang saan mo ba gustong papunta yung business mo? Yep. So, kung gusto mo na nasa passion mo talaga is creativity, there's nothing wrong. Doon ka mag-focus. Pero ako kasi na-realize ko na, teka lang, hindi eh, nasa business din kasi yung gusto ko. So, kaya inaaral ko siya ngayon. So, ang pinaka-importante talaga is to acknowledge lang na kung ano yung kulang mo. Ay ako kasi feeling ko yung creativity okay na ako doon. Lumaki ako as being as a creative person. So ang kulang ko na lang is sa business. So yun yung na-acknowledge ko siya dahil dun sa mga mistakes na ginawa ko ay kulang ko pala to. So naging aware ako. Then yun yung inaaral ko ngayon. How do you handle yung feeling na alam mong mas magaling ka sa iba, pero mas malaki yung kinikita nila? Oo nga. Actually, may mga ganun talaga. May mga How talaga. do you deal that internally? Oo, kasi feeling ko minsan, alam mo yun, parang minsan, teka lang, bakit nagawa nila? Pero ang batang yaman ng mga to. Maybe yung di ba 10K mag-charge, 20K per project. Ikaw, mas magaling ako, pero ba't 500 yung bayad sa akin ng client? Ayun nga eh. Actually, na-realize ko rin yan minsan kapag nakikita ko yung mga output nila at sinasabi ko na parang, teka lang, mas magaling pa ako gumawa nito pero mas malaki sila. Doon ko na-realize na sa business pala is hindi lang talaga sapat yung skillful ka, hindi lang sapat na magaling ka. Kailangan mo pa rin ng ibang, kailangan mong magaling kang dumiskarte, kailangan mo ng okay yung network mo, kailangan okay yung relationship, paano ka mag-build ng relationship sa clients mo. So, yun, parang isang mixture sa business kasi isang mixture talaga ng different skills. So, hindi lang talaga sapat yung magaling ka lang. Doon ko natutunan yung what do you bring to the table? What value? Kasi minsan, ang dami dyan na digital agency, iPhone lang yung gamit. Ikaw naka-red camera ka pa, naka-Sony ka, tapos they charge premium, ikaw peanuts. Kasi you don't feel like you deserve to charge that much. Doon ko din naintindihan na, okay, it's not always about what camera you use, what editing software. Are you hitting the goals? Kasi for you as a creative, you want it to look beautiful. Ang goal ng client, we just want to make money. We just want to make sales. We don't care if it's shot on an iPhone, a big camera, with color grading. If it's not converting, it's a failure for us. So doon ko nalaman, okay, so that means if I can produce this job with just an iPhone, pero tumaas yung sales nyo, will you guys pay me premium? Of course. Kasi nahihit mo kumikita kami, we can pay you more. That's why, minsan nag-turn up ako sa shoot na iPhone lang dala. Nagugulat yung client, no, you signed to this. You didn't sign na we're gonna bring big cameras, big lights like this. You said this is your goal. And we believe you hired us because you understand that we can deliver the output just by using an iPhone. So, ayun, daming clients din na, una, anong dala mo? Ba't naka-iPhone ka lang? We're paying you this much. Actually, doon ko rin na-realize na it's a matter of exposure din talaga. Kasi minsan, there's nothing wrong naman na mag-charge ka na ganitong rate. I mean, hindi sa there's nothing wrong, pero kasi minsan kasi exposure siya na kung ang nasa paligid mo kasi ito lang yung rate na china-charge nila. For you, ito yung standard rate, ito yung normal rate. So pero kapag napunta ka sa mga tao na parang bigger agencies, tapos na-realize mo, hala, times 10 yung china-charge nila So hindi, bakit ako parang ang baba ng charge ko pala. So it's very important din talaga na dapat i-expose mo dapat i-expose mo yung sarili mo doon sa mga right people. At the same time, kung gusto mo mag-charge ng bigger amount, be with people na, alam mo yun, parang nagcha-charge din na ganun yung amount para makita mo, bakit nga ba sila nagcha-charge ng ganung amount? Bakit? Kasi nasanay ka na, kunyari, nasa group of photographers ka, ang charge nyo lang is ganito. So for you, okay naman yung presyo. Pero nung napunta ka sa bigger agency, parang dapat pala, alam mo yun, depende talaga kung saan ka sasama, sino yung kasama mo. Ito yung experience ko ng student ako, bro. Nakita ko yung mga Pinoy community, cleaners, waitress, ng student, di ba? Ganyan, work sa butcher, cleaner, mga nursing home. Tapos, nakita ko yung kita. Sabi ko, okay, ang ganda ng kita.
And then I met Chinese, Indonesian students, but they own the establishment. Yung nagtatrabaho, puro Pinoy. Pareho kaming student, nung classmate ko, dito yan sa may bridge. Siya owner, tapos yung mga trabahador niya, Pinoy. Sabi ko, para na tayong student, how can you do that? Tapos sabi ko, did you come from rich family? Sabi niya, no. So, ganito yung ginawa ko. So, sabi ko, you can have a business as an international student. Sabi niya, of course you can. Wala naman nakalagay sa visa rules na na bawal eh. Ang nakalagay lang dyan is yung working hours mo. But you can have a business. So, doon na-switch yung mind ko. Parang light bulb moment na, uy, teka, parang unfair advantage na alam nila yun. Tapos tayong Pinoy, konti lang yung nakakaalam. So, yun yung inaral ko. Indonesian, mga Indo-Chinese na may student, may owner ng malatang dyan. Tapos, ang gaganda ng kotse, they live in a penthouse. Siyempre, iba mayaman talaga kasi, alam mo yan, mga nepo baby sila from Indonesia, from China, from Korea. So, dinigitan ko sila. Sabi ko, what do you guys know na we don't know as Filipinos? But kami, sa kitchen kami nag-work, we're doing the labor. Walang masama doon, but I wanna be like you, the business owner. So, I can provide employment dun sa maraming tao. Exactly, kasi ang nangyari kasi sa'yo is parang bang na-expose ka and you actually parang inalam mo kung ano yung alam nila, which is hindi nga alam ng marami. So yun nga yung sinasabi ko na na dapat open ka to know things na hindi mo pa alam. So na-expose ka rin sa sa friend mo na international student, kaya nalaman mo na okay, may opportunity pa lang ganyan. Siyempre, pag bago sa Australia, makikisabay ka lang sa flow ng mga kasamang Pinoy. Kung mga cleaner sila, sige, cleaning tayo. Kung kitchen hand sila, kitchen hand tayo. Tapos, one point, na-meet ako nag-work ako sa Wet n Wild. Raging Waters na siya. Photographer ako. Yung owner ng cleaning business, international student, hawak niya yung buong Wet n Wild. Sabi ko, bro, paano magawa yun? Ang dami niyang staff, lahat sila naka-green. Pero yung owner, student pala. So sabi ko, posible pala. Turuan niyo ako ganyan. Sabi ko, I can't pay you, can we barter trade? O, shoot ko yung family Business mo, yung business mo, yung team mo, or kung may birthday ng anak mo, shoot ko yan, ganyan. Or kakasal ka, shoot ko yan. Can you teach me how you run the business? So, I didn't have the money. Barter trade lang. Anong meron ako? I can have a camera. 5D Mark III. Proud ako na kasi, Canon pa ako nun eh. Tapos, parang knowing what you have, and then what you want from them. Let's see if, kung we can exchange value. Ano ma-advise mo dun sa mga Filipino creatives, photographer, videographer in Australia and sa Pilipinas na magaling sa craft nila but medyo mahina pa sila sa business? Marketing, they're not making enough money to fund their passion, their creativity. Well, dalawa kasi yung pwede nilang gawin. Experience nila lahat at make a lot of mistakes and learn from it, or find someone na pwedeng mag-mentor sa kanila para at least ma-fast track na. Nagawa na ng mentor mo kung ano yung mga mistakes na yun eh. So, makinig ka na lang. So, and also, you need to para identify muna kung ano ba talaga yung gusto mo doon sa creative business mo. Kung gusto mo mong lumaki yan or gusto mo lang ng yung parang freelance na, parang extra money on the side, then, okay, gawin mo pa rin. Pero kung gusto mo nang mas lumaki yung business mo into a bigger agency, into a bigger company, then find someone na nakagawa na or ginagawa na yung gusto mong mangyari. Then, network. As in, expose yourself to those people para at least makuha mo kung paano sila mag-isip at kung ano ba yung ginagawa nila. Basically, paano sila magsalita, paano sila, paano nila ginagawa yung business nila, paano sila kumausap sa mga team nila, and paano ba sila mag-isip? So, then after that, kunin mo kung ano yung feeling mong mag-a-apply sa'yo, tapos, i-apply mo sa sarili mo. What's your number one warning label din sa mga Pinoys dito sa Australia who want to start their own photography business or digital marketing business? Huwag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kasi,
For me kasi, kaya napaparalyze yung isang tao kasi is because naiisip nila kung ginagawa ko to, ba't ako nahihirapan, bakit eto ang bilis lang, bakit ganito, ang daming, kasi kino-compare mo yung sarili mo sa kanila. Lahat kasi tayo we came from a different, we came from different backgrounds. We actually have different personalities din. Tapos yung iba, malay mo, kasi 'di ba, alam mo yun, katulad ng, for example, nung bata ka pala, naglalaro ka pa ng patintero, pero yung isang magaling na photographer na nagkaroon ng malaking, alam mo yun, lumaki yung business niya is because, nung bata pa pala siya, is talagang nagtitinda na siya. Alam mo yun, so habang naglalaro ka ng patintero sa kalye, yung isa is nag-start na mag-aral ng business. So, hindi mo talaga pwedeng i-compare yung sarili mo sa ibang tao kasi mapaparalyze ka talaga. So, ang pwede nilang gawin kasi is kunin lang nila kung ano yung gusto nilang traits or ano yung ginagawa ng tao na yon. Tapos, collect lang din sila ng mga stories ng ibang tao na gusto nila. Tapos, they can create their own story. So, iba-iba talaga kasi tayo ng iba-iba tayo ng face, yung yung iba-iba tayo ng pace, iba-iba tayo ng na parang yun nga, iba-iba tayo ng pace sa business. Ano yung first job mo dito sa Australia? Nag-work ako sa banquets, nagtatapon ako ng basura. As totoo yun. Nagsiserve ako nag-work kasi ako sa Singapore for sa office. So doon ako nag-start ng digital marketing. So pagdating ko ng Australia, doon na ako nagtrabaho sa cafe, tatapon ng basura, naglilinis ako sa may kitchen. Na-experience ko rin 'yan. Pero every time na kinikwento ko siya, napapangiti ako kasi ewan ko, parang weird ba ako? Kasi nung time kasi na yun, ang saya ko. Parang ang saya ko kasi alam ko kasi temporary siya. So, parang feeling ko, gusto ko ma-experience. Hindi lahat to nakaka-experience na ito. Gusto ko siyang experience para may kwento ako after. Pero yun yung na-experience ko yan. Ano sa tingin mo yung mindset ng Pinoy na reason why they're still broke? Marami kasing factors kung bakit broke kung broke pa yung isang tao. So, may mga magagaling, masisipag talaga, pero broke pa rin sila. It's because I think hindi din siya, unang-una is, yun nga sinasabi ko lagi, is exposure. Baka kasi hindi lang sila exposed pa doon sa life na gusto nila, kasi na-expose sila. Let's say for example, hindi okay yung childhood nila. Second is, I think it's depende talaga yun sa situation. Kasi, maaari kasing same lang, alam mo yun, parang may mga taong sobrang sipag, pero yung marami pa silang pinag-aaral. May sakit pala yung parents nila na kailangan nilang i-support. So, I really think na nagbe-base pa rin siya sa situation ng isang tao. Kasi kahit masipag, pero napupunta lang din doon sa support na, napupunta lang din doon sa sinusuportahan nila. Mas mahirap talaga. Ano yung financial mistake mo na ayaw mo maulit ng mga audience natin? Yung hindi pinag-isipan. So, hindi ka nag-isip. Kasi personality ko kasi is, sige, laban. Ano yan? Impulse buying? Ganun? Oo, as in, hindi ko alam to. Sige, alamin ko to. Yung ganon. So, may ugali kasi akong ganon by default. Which is good. Kasi, halos lahat ng may successful, kailangan mo, in order for you to become successful, kailangan mo mag-take na risk. Pero I think sa akin, yung mistake ko, kasi sobrang risk taker ko naman, na hindi ko na minsan iniisip. So, I think kung yung siguro, alam mo yun, you have to find the balance na magte-take ka ng risk pero pag-isipan mo rin. Alam mo yun, parang sige, kung hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo mag-step forward, okay, take 2 steps forward. Pero mag-backward kayo ng isa at i-check mo, teka lang, tama pa ba to? So kailangan mo talaga din pag-isipan. So, yun yung bagay na hindi ko kasi siya ginawa. As in talagang laban lang ako ng laban before. Anong income level dito sa Australia yung akala mo mayaman na pero hindi pa pala? Akala ko dati, siguro pag kumikita ka na ng, let's say, kasi galing ako Singapore. Nung time na yun, siguro ang basic or parang range ng time na yon sa Singapore is mga nasa 2,000, I think 2,700, 3,000 sa Singapore dollars. So, nung pumunta ako ng Australia, talaga ba, kapag nag-work ka na ganito, aabot parang 4,000 or let's say sabihin 5,000,
Uy, mayaman na ako. $5,000 Yun yung nasa isip per ko. month. Per month. Okay. Kasi nga, nanggaling ako doon sa 2K, 3K ng SGD. So, pagdating dito, 4-5, teka lang, parang hindi siya sapat pa rin. So, yun yung akala ko talaga. Pag nag-earn ka ng 5K, biruin mo kung magkano ba yung 5K sa Pilipinas. Magkano ba ang 5K sa Pilipinas? So, times 40, 200,000. So, akala ko, enough na siya. Pero kasi, yun nga, parang na-realize ko na parang habang tumatagal, hindi pala siya nagiging enough. So 5,000, kala mo mayaman eh. Oo, akala ko talaga dati mayaman. Sabi ko sa'yo, exposure talaga siya eh. So, parang feeling ko, 200,000, malaki to. Sabi ko, sige, game. Nung student ako, kumikita ako noon ng $25 an hour. So, it's 20 hours, about 2,000 a month. Minus tax, mga 1,700, 1,800. Sabi ko, kumita lang ako ng doble nito, maginhawa na yung buhay ko. Pero tumataas din yung bilihin. Bibili ka ng kotse kasi kailangan mo. You need to move to a bigger house kasi studio mo, minsan hindi may iwasan na kailangan mo mag-upgrade ng buhay to motivate you. Parang sabi ni Steve Harvey, once you tried business class, it's so hard to go back to economy. So you're gonna work so hard to stay on business class flights. Which parang yun yung na experience ko sa Australia, na I don't wanna go back to the Philippines. Kasi ang hirap ng buhay ko dun eh. Parang Australia for me is business class. I'm gonna do everything in my power to stay here. Magsisipag ako, hindi ako matutulog. So just I can makabuelo ako and I can stay on business class, which is for me is Australia. Mas madali bang yumaman sa Australia kaysa sa Pilipinas? For me, hindi kasi siya dapat comparing to, two countries. Kasi, for example, yes, Australia, mas marami talagang opportunity sa Australia. Mas malaki yung value ng money, mas maganda yung systems compare mo sa Philippines. Pero of course, yung Philippines kasi, meron din kasi siyang its own advantages. It's a matter of, depende lang talaga kung, alam mo yun, kung ano yung opportunity na yung naibigay sa'yo. Kasi may mga tao kasi talaga na naging successful din naman sa Philippines. May mga tao din na ayaw ko ng Pilipinas kasi nga talagang hirap na hirap ako doon, pupunta ako ng Australia. Dito sila yumaman. Pero may mga tao din na, alam mo, sobrang hirap na hirap na ako sa Australia. Pagdating sa Philippines, may nag-land na opportunity sa kanila. So, yeah, I think hindi talaga siya, parang iba-iba siya sa bawat tao. Kung depende talaga kung ano yung naibigay sa kanila ng opportunity ng buhay. Pero sa personal experience? I think for me, okay sa akin, malaking tulong yung ginawa ng Australia sa akin. Kasi dito nag-open yung mind ko na, para bang dito ko na-discover lahat ng skills ko na hindi ko naman iniisip na meron pala ako before. Dito rin ako, parang feeling ko dito ako lumakas in terms of yung mindset ko at the same time, yung ugali ko at yung para ba naging resilient ako dito sa Australia. So, in terms naman of mas malaki, kung ano ba yung question mo, yung kung mas madali bang yumaman dito sa Australia, mas marami talaga opportunity dito kasi mas malaki yung value ng money dito. But of course, mas malaki din kasi expenses kasi dito. So, sa Pilipinas, mas maliit yung mo compare sa Australia, pero mas maliit din naman yung expenses mo sa Philippines compare mo sa Australia. Anong part ng sarili mo yung kinailangan mong kalimutan to be able to achieve a good life in Australia? Kailangan mo alisin talaga yung pride. Kailangan mo alisin yung pride mo. For me, yung para bang minsan kasi, iniisip mo kasi pag gagaling ka sa Philippines na parang, alam mo, parang by nature kasi yung Filipinos, sinasabi, magaling ako eh. Pero pagdating dito sa Australia, kailangan mo i-let go yun. Kailangan mong i-embrace na hindi mo alam lahat. Kailangan mo talaga matutunan. It's a new country, it's a new, it's like culture. So, kailangan mo siyang i-embrace na marami ka pang hindi alam. Ano yung isang bagay na you stop explaining to people, friends, family? Bakit ako nagnegosyo? Kasi, bakit ba trabaho ng trabaho? Alam mo yun,
hindi ko siya alam kung paano i-explain, pero nagtatanong sila, asan ka na naman? Nasa opisina ka na naman? Bakit ka ba trabaho ng trabaho? Bakit wala ka bang buhay? Wala ka bang, alam mo yun, parang kinakawawa yung sarili mo, trabaho ng trabaho. Before, nag-explain ako, pero ngayon kasi, parang feeling ko, teka lang, sinasabi nila na dapat maging masaya ka sa buhay. Ito yung happiness ko eh. So, ito yung happiness ko eh. So, after nun, di na ako nag-explain. Kasi pag sinabing, trabaho ko ng trabaho, Tapos na. trabaho ko na naman? Yeah. Oo. So, parang, anong sabihin ko? Ano namang magsinungaling ako. Oo na lang. Ako nasa bahay ako, nanonood ako ng Netflix. Hindi, nasa office. Nagtatrabaho ako, yes. Ganun. So, di na ako I nag-explain. love my job. Oo. Parang may mga bagay naman na hindi ko naintindihan na ginagawa nyo. Huwag nyo naman pakialaman. Ang ganda nun. Diba? Wala pakialaman. Masaya ako dito eh. Hindi, saka at the same time, ako naman yung alam mo feeling nyo, nahihirapan ako kasi work ako ng work. Ako naman yung nahihirapan, di naman kayo. So, okay na yan. Mahalin nyo na lang ako. Oo. Sige lang, tag doon, Yeah. invite nyo na lang ako minsan. Yeah. Ano yung toxic Filipino habits na kailangan ng mamatay today? I think yung i-judge mo yung isang tao based lang kung ano yung nakikita mo. Kasi, alam mo yun, masyado nang marami nangyayari sa mundo. marami nang pinagdadaanan yung ibang tao. So, I think, be kinder na lang. Yung, hindi mo kasi alam kung ano eh. Hindi mo alam kung, okay, yes, nanalo ka sa argument mo, ikaw yung tama, ako yung mali. Pero hindi mo kasi alam kung anong pinagdadaanan ng tao na yun. Eh. So, kung wala ka namang magandang sabihin din, huwag ka na lang magsalita, di ba? Parang hayaan mo na lang sila. As long as hindi ka naman niya sinasaktan, di go, hayaan mo na lang sila. My signature questions, saan mo gusto mag-retire? Sa Australia or Pilipinas? Kung nasaan yung pera. Kasi kung Tomorrow, mag-retire ka bukas. mag-retire ako bukas, hindi pa kasi, kung mag-retire ako bukas, parang hirap kasi ng question na yan. Kasi, Mamili ka. mamimili ba ako? Kung mag-retire, of course, ganito na lang, kung may pera, kung sobrang dami na, enough na yung pera ko ngayon, ang question na lang, kung saan ko siya i-spend, kung saan ako mag-retire. Kasi kung tatanong mo kasi kung saan ako mag-retire, wala pa ako sa retirement. Let's say you have $10 million. Saan ako mag-retire? I think, ang una kong gagawin is, siguro mag-retire ako, magta-travel muna ako sa ibang countries. Kasi yun yung bagay na hindi ko pa ginawa eh. So, maaring travel ako sa Philippines at spend ko sa family. Maaring kasi nabobore kasi ako easily, so pwede akong bumalik sa Australia at spend naman sa ibang party Pili na ka lang hindi isa. ko. Hirap na. Pili ako isa. Nagawa mo na lahat ng gusto mo sa buhay. Nagawa ko na lahat ng gusto ko sa buhay. Siguro, kung saan ako mag-retire? Siguro sa Pilipinas. Mahal ko pa rin naman ang Pilipinas kahit mahirap siyang mahalin. Alam mo yan, yung doon ka lumaki. Alam mo yun, minsan, although na maganda yung system mo dito sa Australia, although malaki yung opportunity na binibigay sa'yo ng Australia, pero pag alam mo yun, parang, okay, tapos na yung purpose ko in life, balik na lang ako sa core ko kung saan ako nanggaling. Tapos, baka, alam mo yun, baka may mga taong pwede pa akong matulungan doon. Na baka yun na lang yung magiging purpose ko kasi di ko naman kailangan na ng money. So baka, alam mo yun, it's time for me to give back naman sa mga tao na, alam mo yun, magbigay naman ng opportunity sa Philippines. So yung retirement for me kasi, it's not about akin lang din eh. Gusto ko pa rin, alam mo yun, kahit mawala ka sa mundo, meron ka pa rin value at meron ka pa rin binigay na legacy sa ibang tao. So I think mas malaki yung pwede kong gawin sa Pilipinas kaysa dito. If I'm gonna give you 40 million pesos, about $1 million today, to move back to the Philippines, kalimutan mo yung buhay mo sa Australia, will you do it? Yeah. Take the 40 million? Yeah. Kasi for me, yun nga, sa 40 million, marami akong pwedeng gawin. Kasi it's not about yung money nga na sa akin lang. Doon ako sa iniisip na ano bang pwede kong gawin at kaya ko pang gawin doon sa 40 million na makapag-change ng life ng ibang tao. Maybe it's too, parang diplomatic or parang masyadong, parang charity thing. But siguro, yun nga, parang hindi ko naman well, sa 40 million na yun, siguro, I think,
magiging happy na yung parents ko, magiging happy na yung mga kapatid ko, magiging happy na siguro ako sa personal life ko. And I think enough, para more than enough yun, na pwede mo siyang i-share sa ibang tao. Yung 40 million kasi pag dinivide mo at i-share mo, tinulungan mo dito sa Australia, konti lang yung matutulungan mo. But yung 40 million mo, pag dinala mo sa Pilipinas, Madami. ang laki ng pwede mong magawa eh. So I think I'll gonna take the 40 million and change lives sa Philippines. Wow. Jello, thank you for being on the show.